Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, Taurus, first card ninyo, we have Gaia's Garden. Napakaganda. This is fruition time. Magmamanifest na ngayon kung ano man ang mga bagay na gusto ninyong mamanifest. Whatever is it, or whatever it is na pinagsisipagan mo, pinagtsatsagaan mo, whether that is trabaho, business, career, it doesn't matter kung ano to, but merong promise ang universe dito that it is coming to fruition. So, may sasakatuparan mo na to, matutupad mo na to, no? At pwede na ito'y magdadala ng kasaganaan sa pera. Abundance is coming your way. So, maaaring related ito sa trabaho or negosyo ninyo, no? Na sipag at tiyaga ninyo, eto na, baka kayo'y ma-promote na, baka kayo'y mabigyan na ng karagdagang sweldo, or baka mau-offeran kayo ng ibang posisyon, mas maraming employee benefits, mga ganyan, ano? So, good luck sa'yo. And, ano to panahon nito ng pag-ani ng lahat ng effort na ginawa mo, sipag at tiyaga na binuhos mo sa sipag at tiyaga na binuhos mo sa trabaho mo. So, yun, time para time ito, para anihin mo na kung ano man ang mga ginawa mo, no? Mga effort na ginawa mo, binuhos kumbaga sa kung anumang bagay na 'yan. So, we have discipline, armor, boundaries. So, feeling ko dito, Taurus, kailangan mo na mag-set ng healthy personal boundaries. Kailangan mong disiplina, kailangan mo dito ng disiplina sa sarili mo, and somehow, no, kailangan mo din na madisiplina ang mga tao sa paligid mo in a way na kailangan mo na mag-set ka ng boundaries. Kasi po pwede, no, nasa sobrang kabaitan mo, po pwedeng ikaw ay inaabuso na ng mga ito. Maaaring ikaw ay naaano na, kumbaga, na ang tawag dito, nababypass na, yung gano'n, no, naaapakan na ang iyong paa, Taurus, kaya it's about time na, you know, para mag-set ka ng healthy personal boundaries to save your relationship with kung sino man ito na maaaring umaabuso na sa'yo, or to strengthen your relationship even further. Kasi, 'di ba, lalo-lalo na kung ang tao na 'yan minahal mo din, or yung tao na 'yan meron kang emotional investment sa kanya, or kung yung taong 'yan parang napakahalaga din sa buhay mo. So, yun, kailangan talaga, 'di ba, na mag-set ka na ng boundaries para ma-save mo yung inyong relationship with that person. Okay? So, what else? We have the word Lord, communication, praise, dishonesty. So, pwede, no, na kailangan mo na mag-communicate, no? Kailangan mo na i-communicate kung ano man ang inyong nararamdaman, totoong nararamdaman, ano man ang laman ng iyong isipan. Make sure that you are communicating it with the person na kailangang makarinig ng saloobin mo or ng kung ano man ang iniisip mo. Okay? Kasi sa kahit anumang klaseng transactions, negotiations, anumang klaseng relationship, and effective communication is key para mag-succeed ka, no, sa area of life na yan. At kung hindi ka rin naman, kahit ano naman yung gusto mong sabihin, kung hindi mo to sinasabi, hindi yan makakarating doon sa taong involved, no? Sa taong dapat makaalam or makarinig, 'di ba, ng kung ano man ang gusto mong i-communicate. Kaya importante, no, na maging bukas ang communication lines para na maging maayos, maganda, maging harmonious ang isang relationship. So mag-ingat din kayo, 'no, kasi baka din may mga tao din dito sa paligid ninyo that is going to be dishonest, 'no? Baka meron dito magsisinungaling, kaya ano ka, maging mapagmatyag ka,
Okay, maging mapag-obserba kasi you never know, baka meron ditong mga tao sa paligid ninyo na dishonest or may tendency na maging dishonest sa'yo, okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. By the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. So, we have feeling the world. The world. Ayan. So, ang ganda. Feeling ko dito, Taurus, there are wide array of opportunities, worldly opportunities na maaaring lalapit sa iyo. Meron dadating, na iba't ibang klaseng oportunidad na pupuwedeng related 'yan sa travel, 'di ba? Pupuwedeng magkaroon ka ng opportunity to travel internationally, pupuwedeng meron ditong opportunity related to work, baka merong opportunity na makapagtrabaho ka abroad, 'di ba? Makapag-migrate ka abroad, yung gano'n. So, pupuwede 'no, na yung mga lumalapit sa'yo sa ngayon na opportunity is may ano ka, may chance 'no, na mangibang bansa 'no, at doon mo gagawin ang kung ano man ang mga bagay na 'to. Pupuwedeng pag-aaral, pupuwedeng titira ka na, migration, trabaho, yung mga gano'n ba. So, good luck. So, we have Earth Magic. Maybe you need to ground yourself. Maybe panahon ito para ikaw ay magnilay-nilay, magmuni-muni. Maaaring panahon ito para kayo ay um, maaaring panahon ito para mag-ano ka, tune in kayo sa sa sarili ninyo, pakinggan ninyo yung bulong ng soul ninyo, 'di ba? Spend time outdoors in nature as well kasi it would help you ground yourself. Kasi kapag lalo-lalo na kung you are going to do the meditation or reflection time ka outdoors in nature, napaka-perfect na ano 'yan, na scenario 'yan, 'no? Kasi nature spirits are very healing, it's very therapeutic, napaka-relaxing, kaya malaki ang epekto nun sa katawan natin, sa psychological aspect natin, nakakapag-relax talaga ng bonggang-bongga, 'no? At talagang maaano mo yung sarili mo, maibabalik mo yan sa sentro, you know? So, but depende yan sa inyong sitwasyon. Kung safe kayong lumabas and to spend time with nature, then go for it. Pero kung hindi kayo magiging safe, wag mong ipilit yan. Okay? So, what else? We have shining through. So, this is the time then, no, Taurus, for you to shine. Panahon na para i-unleash mo na yung iyong talento, yung iyong mga gifts, your talents, skills, and gifts. This could be the perfect time para mag-ano ka, para mag-shine ka. Yung panahon na 'to para ilabas mo yung galing mo, yung talento mo, yung artistry mo, yung gano'n, Ipakita mo na ngayon sa mundo kung ano yung ano ninyo. Ipakita mo sa mundo kung ano yung galing mo, okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap, ano pa ang mga messages para kay Taurus. So, we have the Ace of Pentacles. Ayan. So, Taurus, Ace of Pentacles is a new beginning energy. And new beginning ito pagdating sa pera, pagdating sa trabaho, career, or business. Siguro mayroong mga opportunity dito na magdadala sa iyo ng kasaganaan. Pwedeng may bagong trabaho, mas lucrative na trabaho. Maaring meron dadating dito ng mas malaking oportunidad sa iyo para magkaroon ka ng mas maraming pera, makapag-put up ng sarili mong negosyo,
makapag-invest, mga ganyan, or pupuwede 'no, na baka merong mga magbabayad ng utang, um, pupuwede 'no, na baka ito ay panalo, baka merong winnings, pupuwede rin na may winnings, baka merong, um windfall of money, yung mga ganyan 'no. Kaya ito yung simula na ng pagbabago ng inyong financial landscape. Ito na yung simula ng pagbabago ng iyong, um, anong tawag dito, pagbabago ng iyong kaperahang aspeto. So mas magiging maluwag na kayo ngayon pagdating sa pera 'no. So, what else? We have the Ace of Swords. So, ang swerte mo, Taurus, kasi kapag merong dalawa or mahigit pa na aces sa inyong reading, that signifies, no, na merong bongga at merong magagandang magaganap sa buhay mo. There are amazing things that are coming your way. Merong mga beautiful things, no, coming your way. Kaya kung ano man yan, kayo na lang tanging makakaalam yan when it happens. But yeah, swerte ito. Magandang sign ito. This is a good omen para sa inyo. And si Ace of Swords is a triumphant energy. Paano to? Energy ito ng pagtatagumpay. So, maaari na meron kayong mga difficult situation na pwedeng pinagdaanan or pinagdadaanan at ngayon iyan ay mapagtatagumpayan ninyo na. Ngayon iyan ay maso-solve mo na, 'no, kung ano man ang mga problema na 'yan na pinagdaanan mo. Kaya, maganda 'to kasi although nahirapan ka in the past, ngayon parang you would be able to see now the end of the tunnel, okay? So, makakaginhawa ka na, makakapag-move on ka na at makakapagsimula ka na ng bagong ganap sa buhay. So, we have Five of Pentacles. Pupuwedeng ito yung naging problema mo. So, since meron tayong Ace of Pentacles, so may mga opportunity, may mga breakthrough, financial breakthrough na dadating kaya maso-solve mo na yung problemang ito since we have success energy din 'no, with the Ace of Swords. So, feeling ko dito yung isa sa pinakamahirap na pinagdadaanan ng iba sa inyo kasi hindi naman lahat may ganitong sitwasyon. Baka there is financial hardship, there is financial difficulties na pinagdadaanan ng iba. But don't worry, meron kang financial breakthrough na dadating, there is abundance din dito. So, this is like abundance times two. So, napakaganda, napakaswerte mo. No? Manggagaling ka sa hirap, manggagaling ka sa financial problems and ito na. Diba? Kabilaan, ano, here and there ang magiging solusyon no, sa iyong problema. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.